Good morning guys! Kamusta po kayo? Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Kaya yung last upload ko, yun yung mga clips sa mga nangyari for the past few weeks. And naging super busy kasi kami inesikaso dito sa bahay kasi alam mo na magsa-summer at maraming kailangan intindihin, asikasuhin this summer. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagkakabisihan, pinagkakaagastusan ngayong darating na summer. Actually, it's still not official summer, spring season pa rin ngayon. So, nakikita nyo, ito yung tinatawag na final grading. So, pinatag. Yan. So, hindi pa siya pwedeng lakaran ngayon kasi hindi pa na-inspection. Ayan, pinatag na rin yung backyard. Nakikita nyo yan, patag na. Yeah, Navasia is the name, pakinggan nyo ang kwento. Galing sa disyerto, Abu Dhabi, ang init to the bone. Searching for a better life, a brand new cornerstone. Then we landed in Canada, sa lamig nag-iba ang tono. Unang stop, Winnipeg, Flin Flon, o the Pas ang layo. Sa sobrang lamig, pakiramdam mo'y laging ikay nag-slow mo. Pero ang pamilya, matatag lumalaban, buang loob. Moving on, another chapter to Edmonton, our new abode. Dito sa Alberta, we found our pace, our groove, our road. Navasia family, this is our story. Kamusta mga kabayan, mga bro and sis, welcome back sa ating channel. So ngayon pag-usapan natin ang pinakamainit na issue dito sa Canada, most especially dito sa Alberta. Ang usapin tungkol sa posibleng paghiwalay ng Alberta sa Canada o mas kilala ngayong sa online na One Alberta Movement o Alberta Separation Movement. So maraming nagtatanong, talaga bang gustong ng Alberta ang humiwalay? Magkakaroon ba ng referendum at ano ang magiging epekto nito sa economy, sa trabaho, langis at sa mga immigrants na tulad natin? Sa vlog nito, pag-uusapan natin ano ang latest news tungkol sa Alberta separation, bakit may mga Albertans na gustong humiwalay at ano ang stand ng Alberta government, ano ang reaksyon ng Canada at posible ba talaga itong mangyari. So, importanteng maintindihan natin ito dahil napakalaki ng epekto nito hindi lang sa Alberta kundi sa buong Canada. Kaya kung interesado kayo sa politics, economy, future ng Canada at buhay ng immigrants dito, tapusin mo itong video. Ano ba ang Alberta Separation? Ang Alberta Separation Movement ay kung saan may mga tao na gusto na maging independent country ang Alberta at humiwalay siya sa Canada. Parang nangyari sa Brexit ng United Kingdom at European Union. Ang gusto ng ibang separatist ay magkaroon ng sariling government, sariling control sa oil and gas, sariling taxation at mas kaunting pakikialam mula sa federal government sa Ottawa. Hindi ito bagong issue. Matagal nang may tension ng Alberta at federal government lalo na pagdating sa oil industry, environmental laws, carbon tax at ang pinag-uusapan na equalization payment. So maraming Albertans ang naniniwala na mas malaki ang contributions ng Alberta sa Canada kaysa sa nakukuha nitong benepisyo. Ngayon, bakit biglang naging mainit ulit ang issue nitong taon nito, 2026? Ito dahil nag-anunsyo si Danielle Smith na magkakaroon ng non-binding referendum sa October 2026 tungkol sa future relationship ng Alberta at Canada. Ng Alberta sa Canada. Ayon sa reports, gusto ng Alberta government na tanungin ang publiko kung gusto ba nilang simulan ang proseso para magkaroon ng mas seryosong independence referendum sa future. Pero tandaan, hindi pa ito ang official separation vote. Para lang itong survey
survey ito ng public opinion. At sinabi rin mismo Daniel Smith na personally gusto niyang pa rin manatili ang Alberta sa Canada. Pero ayon sa kanya, kailangan daw marinig ang boses ng daan-daang libong Albertans na pumirma sa petition tungkol sa issue. Ngayon, pag-usapan natin ang side ng mga supporters ng separation. Number 1, oil and gas. Ito ang pinakamalaking dahilan. Ang Alberta, ang sentro ng oil industry ng Canada. Maraming tao rito ang naniniwala na pinapahirapan ng federal government ang oil industry dahil sa environmental policies at carbon regulations. Pakiramdam nila habang kumikita ang buong Canada sa oil ng Alberta, parang laging kontra naman ang Ottawa sa energy sector. Pangalawa, marami ring Albertans ang galit na tinatawag na equalization payment. Ano ba ito? Sa simple explanation, mas maraming tax contribution ang Alberta sa federal government kaysa sa natatanggap nitong benefits. And ayon sa critics, parang ginagamit lang daw ang pera ng Alberta para suportahan ang ibang provinces. Pangatlo, political differences. Conservative ang karamihan sa Alberta, samantalang madalas liberal ang federal government. Dahil dito, maraming Albertans ang feeling nila hindi sila naririnig sa Ottawa. At lalo itong lumalakas matapos ang ilang taon ang conflict tungkol sa pipelines, emissions, at federal environmental policies. Pang-apat, ngayon, ito ang importanteng part. Posible ba talagang humiwalay ang Alberta? Ang sagot, napakahirap. Hindi ito basta-basta. Maraming legal experts ang nagsasabing komplikado ang proseso dahil kailangan pa ng constitutional negotiations at approval ng federal government. May issue rin tungkol sa indigenous treaty rights. May court ruling pa nga recently na nagsasabing may constitutional concerns sa isang separation petition dahil kulang umano ang consultation sa First Nations. At malaking issue ito dahil maraming treaty agreements directly connected sa Canada mismo. Kaya kahit manalo ang isang referendum, hindi ibig sabihin automatic independent na agad ang Alberta. Posible na years ng negotiation, legal battles, economic uncertainty, at political conflict. Nag-react na rin ang federal government. Sinabi ni Mark Carney na mahalagang bahagi ng Canada ang Alberta at gusto niyang mas mapabuti pa ang relasyon ng federal government sa province. May mga ilang reports din na gusto ng federal government na suportahan ng ilang energy projects para mapababa ang tensyon sa Alberta. Samantala, maraming business leaders ang nagwo-worry o nag-aalala. Sabi nila, kapag tumagal ang usapan tungkol sa separation, maaaring matakot ang investors at maapektuhan ang economy. Kasi isipin ninyo, kung may uncertainty sa future ng Alberta, posible lang naman, bumagal ang investment, bumaba ang confidence ng mga businesses, at maapektuhan ang jobs. So, ano magiging sentimento ng mga tao? Base sa naririnig ko or surveys at reports, hati ang opinion ng mga tao. May mga solid supporters ng independence, pero marami rin ang gustong manatili sa Canada. Ayon kay Daniel Smith, halos 700,000 signatures daw ang pinagsama mula sa dalawang petition. Isang pro-separation at isang pro-Canada petition. So, ibig sabihin,
Malaking issue talaga ito sa Alberta ngayon. Pero ayon sa karamihan ng polls, majority pa rin ng Albertans ang mas gustong manatili sa Canada. So ano ang magiging epekto sa mga immigrants? Ito ang madalas tanong ng mga kababayan natin. Dapat ba tayo mag-alala? Sa ngayon, wala pang direct effect sa immigrants. Normal pa rin ang work permits, permanent residency, healthcare at daily life. Pero kung sakaling maging seryosang separation movement sa future, posibleng magkakaroon ng uncertainty tungkol sa citizenship, immigration system, taxes, currency, at international agreements. Pero ulitin ko, wala pa tayo sa stage na yon. Sa ngayon, political debate pa lang ito. So, ano bang personal analysis ko? Well, sa tingin ko, ang issue nito ay hindi lang tungkol sa paghiwalay. I think mas malalim ito. Isa itong signal na maraming tao sa Alberta ang frustrated na sa federal government. At gusto nilang mapakinggan. Pero sa practical side, napakahirap gawin ng actual separation. Kasi interconnected ang economy ng Alberta at Canada. Halimbawa, banking system, trade, passport, military, transportation, at international relations. Lahat ng yun ay kailangang ayusin so sakaling mag-separate. At malaking risk yun sa economy. So, conclusion, sa ngayon, ang pinaka-latest development ay magkakaroon ng non-binding vote sa October this year tungkol sa future ng Alberta sa Canada. Pero hindi ito ibig sabihin na automatic nang hihiwalay ang Alberta. Marami pang legal issue, constitutional changes, economic concerns, at political debates. Ang malinaw lang, lumalaki ang frustration ng maraming Albertans at gusto nilang marinig ng federal government. At sa susunod na mga buwan, siguradong magiging isa ito sa malaking political topics dito sa Canada. Kayo mga bro and sis, mga kabayan, anong mga opinion ninyo? Dapat bang manatili ang Alberta sa Canada? O mas magiging successful ito bilang independent country? Comment down below. At kung gusto nyo ng more updates tungkol sa Canada, buhay sa Canada, Alberta politics or immigration, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated. Muli po, maraming pong salamat at ingat kayo palagi at see you sa next vlog.